Nagsimula sa isang batang lalaki na nagngangalang Bruce Lee na naglalakad pauwi ng mag-isa. Habang naglalakad siya sa isang makitid na landas, nadaanan niya ang isang linya ng nakakatakot na mga estatwa ng demonyo. Ang isa sa mga estatwa ay nakakuha ng kanyang pansin. Natigilan si Bruce Lee, nakatitig na hindi makapaniwala. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso at natarante siya. Dahil dito tumakbo siya pabalik sa templo, pero pagdating niya sa pinto ay sumara ito. Desperado, tumingin si Bruce Lee sa paligid para sa ibang paraan palabas, ngunit nakita niya ang isang bantay na rebulto sa dulo ng daan. Nagsisimula itong gumalaw patungo sa kanya, ang rebulto nito ay nananakot habang ito ay lumulutang. Samantala, ang ama ni Bruce Lee, si Lee Hoi Chuan, ay nagising mula sa isang nakakagambalang panaginip. Ang kanyang isip ay nag-aalala sa kanyang anak. Nagmamadali siyang pumunta sa kwarto ni Bruce Lee, nakahinga ng maluwag nang makita siyang ligtas at mahimbing na natutulog. Kasunod ng isang lumang tradisyon ng pamilya, inilagay ni Lee Hoi Chuan ang ilang malapit sa bintana, isang proteksyon na alindog na nilalayong protektahan si Bruce Lee mula sa anumang masasamang espiritu. Kinaumagahan, may mungkahi si Lee Hoi Chuan para kay Bruce. Inirerekomenda niya ang pakikipagkita sa isang master ng Wing Chun na nagngangalang Yip Man na magsasanay sa kanya sa tradisyonal na sining ng militar ng Chino. Habang nagsanay si Bruce Lee sa ilalim ni Yip Man, nagsimulang lumago ang kanyang mga kasanayan. Noong 1961, sa panahon ng Lantern Festival, ang mga lansangan ay buhay na may pagdiriwang. Nagtipon-tipon ang mga tao para sumayaw, pinupuno ang hangin ng tawanan at saya. Sa gitna ng kasiyahan, dumating ang isang grupo ng mga dayuhang mandaragat. At ang isa sa kanila, si Bon, at nagsimulang pilitin ang isang babae na sumayaw ng labag sa kanyang kalooban. Si Bruce Lee, na nagkataong nasa party, ay agad na napansin ang eksena at namagitan. Hiniling niya na huminto si Bon. Ngunit tumanggi si Bon at hinamon si Bruce Lee na makipag-away. Sa kanyang mga diskarte sa Wing Chun, madaling ipinagtanggol ni Bruce Lee ang kanyang sarili. Ngunit lumaki ang sitwasyon nang hagisan siya ng kutsilyo ng kasabwat ni Bon. Mabilis na tumugon, kinuha ni Bruce Lee ang isang kadena at ginamit ito upang pigilan siya, na tinapos ang laban. Habang papalapit ang tunog ng mga sirena, alam ni Bruce Lee na kailangan niyang umalis. Umakyat siya sa dingding at pumasok pabalik sa kanyang silid sa pamamagitan ng bintana, at nakita niya ang kanyang ama na naghihintay sa kanya. Alam ng ama ang tungkol sa laban kanina na ngayon ay nasa hospital ito. Dahil sa pag-aalala sa kaligtasan ni Bruce Lee laban sa mga pulis na naghahanap sa kanya, hinimok siya ng ama na umalis kaagad sa Hong Kong. Pagkatapos ay isiniwalat niya ang isang sikretong matagal nang itinatago. Si Bruce Lee ay may isang nakatatandang kapatid na lalaki na namatay sa kanyang kapanganakan. Ang kanyang kaluluwa daw ay kinuha ng isang demonyo mula sa isang panaginip. Upang protektahan si Bruce Lee, inayos ng ama na umalis siya patungong Amerika ng gabing iyon. Nagulat si Bruce Lee, ngunit nasa sabik sa balita. Ipinaliwanag ng kanyang ama na ang kanyang sertipiko ng kapanganakan, na nagpapakita na siya ay ipinanganak sa San Francisco, habang ang ama ay nagtatrabaho sa isang kumpanya ng opera, ay mahalaga para sa imigrasyon. Ibinigay ng ama kay Bruce Lee ang pera at sinabihan siyang tumulak papuntang Amerika. Noong 1962, natagpuan ni Bruce Lee ang kanyang sarili na naghuhugas ng pinggan sa isang restaurant sa San Francisco. Ngunit hindi lahat ay tinanggap ang kanyang presensya. Nilinaw ng kanyang mga katrabaho na hindi nila siya pinahahalagahan. Maging si Mr. Ho ay naghulog ng bote ng toyo at inaasahan na lilinisin ito ni Bruce Lee. Laging gustong iwasan ni Bruce Lee ang hidwaan, gawin ang inaasahan, at linisin ang kalat ng walang salita. Sa kabila ng malamig na pagtanggap sa trabaho, nanatiling tapat si Bruce Lee sa kanyang pinagmulan. Madalas na pumunta sa beach pagkatapos ng mga shift para sanayin ang kanyang Wing Chun, isang paraan upang manatiling konektado sa kanyang pamana. Isang araw, habang nagbibisikleta para maghatid ng pagkain sa isang lokal na kolehiyo, nakaramdam si Bruce Lee ng inspirasyon. Ang ideya na isulong ang kanyang pag-aaral doon ay tila isang layunin na dapat ituloy. Alam niyang kailangan niyang magsumikap para maisakatuparan ito. Kaya, inihagis niya ang kanyang sarili sa pag-iipon ng bawat sentimo para sa kanyang matrikula. Pagbalik sa restaurant, nagbago ang routine ni Bruce Lee. Si Ho, isa sa kanyang mga katrabaho, ay biglang binato siya ng kawali. Natigilan, sinipa siya ni Bruce Lee. At tumugon siya ng isang matulin na sipa na nagpagulong-gulong kay Ho. Ikinagalit nito ang mga kaibigan ni Ho na sumugod sa kanyang pagtatanggol. Ngunit si Bruce Lee, na umaasa sa kanyang mga kasanayan sa Wing Chun, ay umiwas sa kanilang mga pag-atake ng may kahangahangang katumpakan. Nang akala niya ay kontrolado na niya ang sitwasyon, isang sandali ng pagkagambala ay nagbigay daan kay Ho na masugatan ang kanyang braso. Ang sugat ay nagpainit lamang sa pagkadismaya ni Bruce Lee.
Sa bagong natuklasang determinasyon, naglunsad siya ng isang malakas na pag-atake. Mabilis na nilabanan si Ho at tinapos ang alitan. Mabilis na pumagitan si Miss Yang, ang manager ng restaurant at tinapos ang kaguluhan. Pagkatapos, tinawag niya si Bruce Lee sa kanyang opisina. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang sweldo. Pero meron pa, sa isang nakakaalam na hitsura, binigyan ni Miss Yang si Bruce Lee ng isang contact number na alam ang kanyang mga ambisyon na pumasok sa kolehiyo. Ang kanyang kilos ay nagbigay sa kanya ng isang bagong pakiramdam ng pag-asa. Alam na may naniniwala sa kanyang mga panaginip. Pagkaraan ng ilang panahon, minamahal ni Bruce Lee ang kanyang bagong buhay bilang isang mag-aaral sa kolehiyo. Binabalanse ang mga klase at ehersisyo sa gym ng campus. Isang araw, habang nagsasanay gamit ang gym tool, nakuha niya ang mata ng isang grupo ng mga kabataang lalaki, kabilang si Joe Henderson. Si Joe, sa pag-aakalang kaya niyang pumalit, ay sinubukang takutin si Bruce Lee. Ngunit si Bruce Lee, na laging nagtitiwala sa sarili, ay hinahamon si Joe na makipaglaban. Si Joe, sigurado sa kanyang lakas, ay humakbang, ngunit madaling naiiwasan ni Bruce Lee ang bawat atake nito. Sumali ang mga kaibigan ni Joe, umaasang tumulong, ngunit walang kahirap-hirap na pinabagsak silang lahat ni Bruce Lee. Sa paglabas ni Bruce Lee sa gym, inaasahan niya ang higit pang problema mula sa mga kaibigan ni Joe, sina Benny Sales at Todd Overton. Sa halip na maghagis ng panibagong hamon, hiniling nila kay Bruce Lee na turuan sila ng Wing Chun. Naintriga, sumang-ayon si Bruce Lee at maya-maya ay lumabas na siya sa harapan ng campus na nagpapakita kina Benny, Todd, at sa iba para sa daloy ng Wing Chun. Ipinaliwanag ni Bruce Lee kung paanong ang pagiging dalubhasa sa sining ay parang tubig na lumalaban sa mga hadlang, na hinihimok silang yakapin ang pagkalikido ng mga galaw. Nang papasok na ang grupo, umakyat ang kapwa estudyante na nagngangalang Linda. Na-curious siya at gustong sumali sa pagsasanay. Si Bruce, na palaging nakakatanggap, ay nag-aanyaya sa kanya, na sinasabi sa kanya na kahit sino ay maaaring matuto ng Wing Chun. Makalipas ang ilang araw, sa susunod na sesyon ng pagsasanay, sumali na si Linda sa grupo. Humakbang si Bruce Lee sa gitna ng silid, handang magpakita ng laban. Nang magkaharap ang dalawa, sinurpresa siya ni Linda, na nagawang ibagsak siya. Si Bruce Lee, na may ngiti, ay nagpapaliwanag na pinahintulutan niya itong mangyari, na inamin na hindi siya ganap na nakatuon sa kanya. Ipinaalala niya sa kanya na ang pananatiling nakatutok ay susi sa anumang laban. Habang nagpapatuloy ang mga sesyon ng pagsasanay, nagiging mas malapit ang dalawa, ang kanilang bono ay nagpapatibay sa bawat pakikipag-ugnayan. Sa kalaunan, nag-ipon ng lakas ng loob si Bruce Lee na ipagtapat ang kanyang nararamdaman, na hinihiling na maging kasintahan niya si Linda. Nang gabing iyon, nagpaplano sila para sa isang romantikong hapunan sa isang high-end na restaurant. Ngunit pagdating nila, nakita nila na ang bawat mesa ay puno. Dahil dito nagpasya silang gawin ang pinakamahusay na paraan at tumira sa lugar ng bar kung saan sila nag-uusap. Sa kanilang pag-uusap, ibinahagi ni Bruce Lee ang kanyang pangarap na ipakilala ang kulturang Chino sa mainstream ng Amerika. Mamaya, tumungo sila sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Bruce Lee, na nag-e-enjoy sa isang maaliwalas na hapunan sa isang mas nakaka-relax na sandali. Sa pagdami ng kanyang trabaho sa kolehiyo at ang kanyang pagsasanay sa Wing Chun na humihingi ng kanyang atensyon, nagagawa pa rin ni Bruce Lee na maglaan ng oras para manood ng pelikula kasama si Linda. Ngunit habang nagsimula ang pelikula, tila nasa ibang lugar ang isip ni Bruce Lee. Mabilis na kinuha ni Linda ang kanyang kawalang interes at iminumungkahi na umalis sila sa sinehan, alam na may mali. Sa sumunod na araw, inimbitahan ni Bruce Lee si Linda sa isang lugar na tinatawag niyang Bruce Kung Fu Institute, na sinasabi sa kanya na plano niyang gawing tahanan niya ito at Kung Fu Training Center. Sa paglipas ng panahon, nagawa niyang ibahin ang espasyo sa isang maunlad na hub para sa mga mahilig sa Kung Fu. Mabilis na kumalat ang balita at parami ng parami ang sumasali sa kanya, sabik na matuto. Isang gabi, habang nagsusulat si Bruce Lee sa kanyang silid, isang biglaang pagkabiglaang yumanig sa gusali. Tumangala siya at nakita ang demonyong estatwa na sinabi ng kanyang ama. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na lumaban, ang puwersa ng estatwa ay nanag sa kanya, na nagpapadala sa kanya ng pagtama sa pader. Nawalan siya ng malay, nang magising si Bruce Lee, ayos na ayos ang silid, na parang walang nangyari. Nalilito, inalisan niya ang pangyayari, hindi sigurado kung ito ay isang panaginip o katotohanan. Nang maglaon, nang bisitahin ni Bruce Lee si Linda sa kanyang tahanan, nakilala niya ang kanyang ina, na alam na ang tungkol sa kanilang relasyon. Gayunpaman, ipinahayag ng ina ni Linda ang kanyang mga alalahanin. Hindi sinasang-ayunan ang kanilang koneksyon. Dahil sa pagkakaiba ng lahi at sa mga paghihirap na maaaring harapin ng kanilang anak sa Amerika.
Nasaktan sa kanyang mga salita. Nagpa siya si Bruce Lee na umalis. Ngunit nang makita kung gaano kalalim ang pagmamahal sa kanya ni Linda, pinili niyang sumunod, nagpa siya na manirahan kasama niya. Ang kanyang desisyon ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon at hindi natitinag na pagmamahal para sa kanya. Noong 1964, ikinasal sina Bruce Lee at Linda, na minarkahan ang simulan ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Di nagtagal, nagpa siya si Bruce Lee na makipagkita kay Miss Yang upang ibalik ang perang ipinahiram nito sa kanya para sa matrikula, na nagpapahayag ng kanyang taos-pusong pasasalamat sa kanyang suporta. Sa likod ng kanilang kasal, nanirahan sina Bruce Lee at Linda sa Oakland, California, at nagbukas ng isang kung fu school, umaasang ibahagi ang kanilang hilig sa komunidad. Hindi nagtagal, ang paaralan ay nakakuha ng momentum na umaakit sa dumaraming bilang ng mga mag-aaral na sabik na matuto ng sining ng kung fu. Isang araw, nakatanggap si Linda ng imbitasyon mula sa Chinese Martial Arts Association sa Amerika na ipinasa niya kay Bruce Lee. Naintriga, hindi nagtagal ay nakipagpulong sila sa asosasyon. Sa pulong, sinaway ng asosasyon si Bruce Lee na inakusahan siya ng paglabag sa kanilang Code of Conduct. Pinag-usapan nila ang kanyang desisyon na ituro ang kung fu at kulturang Chino sa pangkalahatan sa mga taong hindi magkakatulad ng lahi ng Chino. Ipinaliwanag ni Bruce Lee na naniniwala siyang ang pagbabahagi ng kulturang Chino sa mga tao mula sa iba't ibang pinagmulan ay mahalaga sa pagbuo ng pagkakaunawaan at koneksyon. Gayunpaman, ang mga matatanda ng asosasyon ay hindi kumbinsido. Hinamon nila si Bruce Lee na patunayan ang kanyang halaga sa pamamagitan ng pagtalo sa kanilang pinakamahuhusay na martial artist kung nais niyang magpatuloy sa pagtuturo ng kung fu. Sa pag-unawa sa bigat ng hamon, tinanggap ni Bruce Lee, alam na ito ang kanyang pagkakataon na manindigan sa kanyang mga paniniwala. Sa araw ng laban, binalaan siya ni Jerome, isa sa mga estudyante ni Bruce Lee, tungkol sa kanyang kalaban, ang anak ni Johnny. Kilalang-kilala si Johnny sa paggamit ng mga taktika sa kanyang mga laban, at hinimok ni Jerome si Bruce Lee na manatiling maingat. Matapos ipakita nina Bruce Lee at Johnny ang kanilang paggalang sa mga matatanda sa Chinese Martial Association, nagsimula ang laban. Sa una, tila isang pantay na laban sa parehong mandirigma na humahawak sa kanilang laban. Ngunit sa lalong madaling panahon ang kasanayan ni Bruce Lee ay nagsimulang sumikat. Nakuha niya ang mataas na kamay. Napinilit si Johnny na sumuko. Si Bruce Lee, na tiwala na tapos na ang laban, ay bumaling upang magbigay galang sa mga matatanda na minarkahan ang kanyang tagumpay. Ngunit tulad ng pagpapahinga ni Bruce Lee, si Johnny ay bumangon at naghatid ng isang marahas na sipa sa kanyang likod. Ang sorpresang pag-atake ay nag-iwan kay Bruce Lee matinding pinsala, ang kanyang gulugad ay napinsala at nagdulot ng bahagyang pagkalumpo. Galit na galit si Linda na kanina pa nakatingin sa gilid. Inilabas niya ang kanyang pagkabigo, sinabi kay Bruce Lee na dapat ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa laban. Iginiit niya na kailangan niya ng sasabihin sa mga desisyon na ginagawa niya. Ngunit si Bruce Lee, na nagagalit sa sinumang sumusubok na kontrolin ang kanyang landas, ay nagalit sa kanyang mga salita. Sa gitna ng kanilang mainit na palitan, may hatid na hindi inaasahang balita si Linda. Siya ay buntis sa kanilang unang anak. Ang paghahayag ay nagpapalambot sa galit ni Bruce Lee, at sa unang pagkakataon sa ilang sandali, sinimulan niyang isaalang-alang ang pananaw ni Linda. Magkasama, nagsimula silang mag-isip ng isang bagong direksyon, kung saan maaaring iakma ni Bruce Lee ang Wing Chun sa isang bagay na mas moderno. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Bruce Lee ng pag-asa at posibilidad, hindi lang para sa kanyang kinabukasan bilang isang martial artist, kundi para sa pamilyang bubuuan nila. Lumipas ang ilang buwan at sa wakas ay nagtagumpay sina Bruce Lee at Linda sa pagbuo ng isang bagong martial art, ang Jeet Kune Do. Ang pangitain ni Bruce Lee ay naging isang katotohanan sa kanyang natatanging diskarte sa pakikipaglaban na nahuhubog. Di nagtagal, ipinanganak ni Linda ang kanilang anak, si Brandon Lee. Sa kabila ng pagiging naka-wheelchair dahil sa kanyang spinal injury, determinado si Bruce Lee na hawakan ang kanyang bagong silang. Sa sobrang lakas ng loob, itinutulak niya ang kanyang sarili mula sa wheelchair, na pinipilit ang kanyang mga kalamnan. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy, lumakad siya papunta kay Brandon. Isang sandali ng tagumpay habang sa wakas ay hawak niya ang kanyang anak sa kanyang mga bisig. Makalipas ang isang buwan, ipinagdiwang nina Bruce Lee at Linda ang isa pang milestone. Ang paglabas ng isang libro ang Jeet Kune Do. Ito ay isang tagumpay na pumupuno sa kanya ng kagalakan, ngunit ang kanilang kaligayahan ay lumalaki nang ang ina ni Linda, na nag-aalinlangan sa mga ideya ni Bruce Lee, ay nagsimulang magbago ng kanyang isip. Bumisita siya upang makilala ang kanyang apo, na nagpapakita ng suporta para sa pamilya sa paraang hindi inaasahan ni Bruce Lee. Sa ganap na paggaling ni Bruce Lee, ipinakilala niya ang Jeet Kune Do sa isang karate college sa California.
Ang ingay sa paligid ng kanyang bagong martial art ay lumalaki, ngunit may pag-aalinlangan tungkol sa tunay na kapangyarihan nito. Si Bruce Lee, tiwala sa kanyang paglikha, ay hinahamon ang sinuman sa madla na harapin siya sa ring, na ginagarantiyahan ang isang panalo sa loob ng 60 segundo. Si Johnny, na dati nang natalo ni Bruce Lee, ay humakbang pasulong, nasabik sa isang rematch. Desidido siyang ibagsak ang lalaking minsang nagpakumbaba sa kanya. Binalaan ni Linda si Bruce Lee laban sa pagtanggap, pag-aalala para sa kanyang kalusugan, ngunit tiniyak siya ni Bruce Lee at kinumbinsi siyang magtiwala sa kanya. Magsisimula na ang laban, si Johnny, na naaalala ang nakaraang pinsala ni Bruce, ay pinupuntirya ang kanyang mahinang party ng walang humpay na katumpakan. Sumama ang sakit sa mukha ni Bruce Lee, ngunit hindi siya nagpatinag. Nag-aalab ang determinasyon sa kanyang mga mata, lumaban si Bruce Lee. Tumpak at malakas ang kanyang mga galaw. Wala pang isang minuto, ipinakita ni Bruce Lee kay Johnny ang buong puwersa ng Jeet Kune Do, na pinaalis siya sa ring bago ang 60 na segundo. Ito ay higit pa sa isang tagumpay. Ito ay isang testamento sa kapangyarihan ng kanyang martial theory, na nagpapatunay ng pagiging epektibo nito sa mundo. Pagkatapos ng laban, sinalubong si Bruce Lee sa backstage ni Bill Kager, isang producer sa telebisyon. Humanga sa husay sa martial arts ni Bruce. Inaalok siya ni Bill ng pwesto sa kanyang bagong serye, ang The Green Hornet. Nakita ni Bruce Lee ang pagkakataon at sumang-ayon. Nagsimula ang paggawa ng pelikula at mabilis na nakuha ni Bruce Lee ang paggalang ng cast at crew sa kanyang hindi kapani-paniwalang mga kasanayan. Ang kanyang mga galaw, na hinasa sa mga taon ng pagsasanay sa China, ay nagpasindak sa lahat. Ang mga tripulante ay nanunood sa katahimikan, nabihag ng kanyang karunungan. Nang natapos na ang paggawa ng pelikula, pupunta ang team sa bahay ni Bill para sa isang pagdiriwang. Inanyayahan ni Bruce Lee si Linda na sumama sa kanya, at nagsasayaw ang dalawa. Sa gitna nito, masayang isiniwalat ni Linda na buntis siya sa kanilang pangalawang anak. Tuwang-tuwa si Bruce Lee, ngunit nagbago ang mood nang biglang ipahayag ni Bill na nakansela ang pelikula. Tumahimik ang silid at ang excitement ay nawala sa pagkabigo. Makalipas ang ilang linggo, nanunood ng TV sina Bruce Lee at Linda nang makatanggap si Bruce Lee ng tawag na may kasamang nakakasakit na balita. Ang kanyang ama ay pumanaw na. Dahil sa pagdadalamati, bumalik si Bruce Lee sa Hong Kong para sa libing. Muling bumangon ang alaala ng demonyong figure na nagmumultos sa kanya, na muling nagpagulo sa kanya. Sa paghahanap ng kapayapaan, bumaling si Bruce Lee kay Yep Man para sa patnubay. Sinabi sa kanya ng tao na ang tanging paraan upang makahanap ng kapayapaan ay ang harapin at talunin ang figure na gumugulo sa kanyang isipan. Habang naghahanda si Bruce Lee na bumalik sa Amerika, may dumating na hindi inaasahang bisita, si Philip Tan, isang producer ng pelikula sa Hong Kong. Humanga sa walang kapares na kasanayan sa martial arts ni Bruce Lee, iniaalok sa kanya ni Philip ang pangunahing papel sa isang paparating na pelikula, The Big Boss. Kinumbinsi niya si Bruce Lee na manatili sa Hong Kong at sumali sa proyekto. Sa pagkilala sa pagkakataon, sumang-ayon si Bruce Lee at nagtungo sa Thailand upang simulan ang paggawa ng pelikula. Ngunit ang mga bagay ay umabot sa hindi inaasahang pagkakataon nang matuklasan niya na ang nakababatang kapatid ni Johnny na si Luke, ay bahagi rin ng cast. Si Luke, na nag-aapoy pa rin sa galit sa pagtatalo ng kanyang kapatid, ay may matinding pagnanais na maghiganti. Sa kanilang mga eksena, talagang inatake ni Luke si Bruce Lee, at walang pagpipilian si Bruce Lee kundi ipagtanggol ang kanyang sarili. Pagkatapos ng isang matinding pakikibaka, si Bruce Lee ay nagtagumpay. Simbolikong sinisira ang film tape na nakakuha ng kanilang laban, na minarkahan ang kanyang tagumpay. Nang matapos ang paggawa ng pelikula, bumalik si Bruce Lee sa bahay ng kanyang ama, kung saan binati siya ng isang sorpresa. Galing sa Amerika si Linda at ang kanilang dalawang anak. Si Bruce Lee, na tuwang-tuwa, ay nag-aanyaya sa kanyang pamilya na sumakay sa bangka, na ninanamnam ang pagkakataong maglaan ng oras ng magkasama at ninanamnam ang mahalagang sandaling ito kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Makalipas ang isang taon, napapanood ang The Big Boss sa mga sinehan. At si Bruce Lee, kasama si Linda, ay pumasok sa isang screening. Habang binabalak nilang umalis bago matapos ang pelikula, may nangyaring hindi inaasahan. Nakita ng mga tao si Bruce Lee at nagpalakpakan. Lalong lumalakas ang hiyawan habang ipinaparada siya palabas ng sinehan, ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay. Sa kanyang bagong nahanap na katanyagan, mabilis na naging pampamilyang pangalan si Bruce Lee sa eksena ng action film sa Hong Kong, na naghahatid ng sunod-sunod na hit na nagpapanatili sa mga manunood na bumabalik. Isang gabi, habang nakaupo si Bruce Lee sa kanyang mesa, abala sa pagsusulat ng bagong script, dumaan si Bill na may dalang alok na magpapabago ng buhay.
Inaanyayahan niya si Bruce Lee na maging bida sa isang Hollywood film na pinamagatang Enter the Dragon, isang pagkakataon para kay Bruce Lee na dalhin ang kanyang karera sa internasyonal na yugto. Ang alok ay nakatutukso, ngunit ang matinding schedule ng trabaho ni Bruce Lee ay nagdulot na sa kanya ng mahahalagang sandali kasama ang kanyang pamilya. Si Linda, na hindi nakayanan ang lumalawak na distansya, ay nagpasya na bumalik sa Amerika. Nang marinig ni Bruce Lee ang balita, kinilig siya. Nakipagkita siya kay Philip at may mabigat na puso, ipinahayag ang kanyang pagnanais na bumalik din sa Amerika. Napagtatanto na hindi niya kayang mawala ang kanyang pamilya, sa wakas ay gumawa si Bruce Lee ng paglipat, tinanggap ang alok ni Bill at nagtungo sa Amerika upang i-film ang Enter the Dragon. Pero habang nasa set, may kakaibang nangyayari. Sa gitna ng paggawa ng pelikula, si Bruce Lee ay nadulas sa ulirat, na pinagmumultuhan ng paulit-ulit na demonyong figurine na bumabagabag sa kanyang mga iniisip. Sa pagkakataong ito, nakita niya si Brandon sa kanyang pangitain, at kumilos ang demonyo para saktan siya. Desperado na protektahan ang kanyang anak, hinarap ni Bruce Lee ang kanyang takot. Gamit ang kanyang nunchako sa kamay, sinaktan ni Bruce Lee ang mga mahihinang punto ng demonyo, nakikipaglaban sa kanyang takot hanggang sa tuluyang bumagsak ang figure. Nawala sa kanyang ulirat, hindi nag-aksaya ng oras si Bruce Lee. Nagmamadali siyang umalis sa set, ang kanyang puso ay nakatuon sa muling pagsasama-sama ng kanyang pamilya, handang ayusin ang mga bagay-bagay. Sumisikat ang araw sa umaga habang naghahanda si Bruce Lee para sa kanyang huling araw sa set. Ibinahagi niya ang isang tahimik na sandali kay Linda, na ipinapaalam sa kanya na ito na ang huling araw niya sa paggawa ng pelikula. May isang malambot na palm, isang matagal na sulyap, at pagkatapos ay may katapatan, humihingi siya ng paumanhin para sa mga sandaling napalampas nila at ipinagtapat ang kanyang malalim na pagmamahal para sa kanya. Ang pelikula ay nagtatapos, ngunit ang katotohanan ay tumama ng husto. Matapos ang huling hiwa ng Enter the Dragon, hindi inaasahang nakoma si Bruce Lee. Sa 32 taong gulang lamang, siya ay pumanaw, na iniwan ang mundo na masindak. Ang kanyang libing sa Hong Kong ay umaakit sa napakaraming tao ng higit sa 25,000 mga nagdadalamati. Ang kanyang legacy bilang isang martial arts icon at cinematic legend ay nakatatak. Ngunit si Linda, na laging tapat, ay dinadala si Bruce Lee sa pamamahinga sa Amerika, pinarangalan siya habang pinapanood ng mundo ang katapusan ng isang panahon. Ito ay nag-iiwan ang walang hanggang alaala ng isang lalaking nagpabago ng martial arts at sinehan magpakailanman. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.